ang nalalapit na pagbabalik ni Asta sa Clover Kingdom para na nga matulungan niya si Yuno Green-Barrial na talunin itong si Lucius Sogrates na may bagong powers na, at ang pag-i-interfere din ng isang karakter na alam na natin subalit isang paladin na ngayon and with a whole new power up na pipigil sa pagbalik naman ni Asta papuntang Clover Kingdom. It is the updated Weeb, at kung gustong gusto nyo ang Black Clover chapter reviews, be sure to subscribe at i-ring nyo na ang bell button. Makita natin sa chapter na ito na ang title ng chapter ay Transmission. Makita natin ang king ng Clover Kingdom dito na takot at hindi alam kung ano ang nangyayari dahil unti-unti na nagsisilipadan ang bawat terrain sa loob ng Clover Kingdom dahil kinukuha na nga ito ni Lucius para mabuo na niya ang kanyang primordial nursery. Ang napakaraming clones naman itong si Lucius ay binubugbog ang lahat ng mga surviving pang mga Clover Kingdom Magic Knights, including ang mga captains na ito. We can see in this specific panel na maging ang captain ng Purple Orca na si Kaiser ay nag-aagawang bugbugin ng clone nitong si Lucius Sogrates, and hindi makapaniwala naman ang mga Clover Kingdom Magic Knights seeing this unsightly scene. Dahil kung maging ang kanilang sariling Magic Knight captain nga hindi magawang tapatan ang clone na ito ni Lucius Sogrates, paano na lamang sila? Nawawala na sila ng pag-asa, but then dito nag-appear ang isa sa mga tauhan ng original na Julius Novacrono. Walang iba kung hindi si Marx Francoix. Ito ay ang isa sa mga advisors ng 28th Wizard King na si Julius Novacrono na as you know nga si Lucius Sogrates na ngayon. We all know na hindi naman suited for combat itong si Marx, kaya hindi naman niya kayang depensahan at tulungan ang mga taong ito para labanan ang mga clones nitong si Lucius, pati na rin ang kanyang mga dineploy na napakaraming angels. But despite that, hindi pa rin niya nalilimutan ang sinabi sa kanya ni Julius Novacrono na kahit na daw ganun ang kanyang magic, surely some point in time mapapakinabangan niya yon. At ang mismong pinaka-weapon daw sa arsenal nitong si Marx is the very essence ng naipoprovide niyang information gamit ang kanyang magic. Sinabi niya na kaya daw hindi nagpapakita ang Wizard King ng napakatagal ay dahil sa nakuha or na-take over ng isang napakalakas na kalaban ang katawan nito. Although isa yung napakalaking kasinungalingan, or sabihin natin hindi naman kasinungalingan dahil maaring hindi pa nila alam kung ano ang katotohanan na ang katawan nitong si Julius Novacrono at nitong si Lucius Sogrates ay iisa, na meron lamang silang dalawang kaluluwa. Pero nasabi pa rin dito ni Marx na as you know, ang kalaban na ito ay napakalakas at kakailanganin nila ng napakalakas ding alay para talunin ito. At to mention, there are so many individuals as well daw na lumalaban kay Lucius Sogrates despite the hardships na kinakaharap nila dahil napakarami niyang Lucius Sogrates. Nabanggit pa dito ang isa sa pinakamalaking karakter na si Yuno Green-Barrial. Sinabi nila nitong si Mimosa na kahit na daw ganon kalakas ang kalaban, hindi sumusuko ang isa sa mga miyembro ng Golden Dawn na si Yuno. At sa pamamagitan ng kanyang perseverance ay nagawa niyang talunin ang isa sa mga clones na ito na para bang binuboost niya ang moral ng lahat ng mga Magic Knights para hindi sila mawala ng pag-asa. Binibigyan niya ito ng hope. Although napakaliit na hope lamang, still magiging napaka-importanteng bagay yon para sa mga nawawala na ng pag-asang mga taong to. In-include niya pa dito ang ilan pang mga Magic Knights at ang ilan pang mga Magic Knight Captains na pumapalag pa rin kahit na bugbog na sila. And luckily, there was not a single injured citizen sa tulong ng mga Magic Knights. Therefore, proving na talagang pinrioritize nila ang mga citizens at hindi ang pagpatay lamang sa mga kalaban. May kita natin dito na hinihil niya ang mga injured na Magic Knights na ito. So it means na ang mga Magic Knights na ito ay still surviving pa din. Sinabi din niya na thanks sa magic nitong si Yuno Green-Barrial mas malakas pa ang paggamit nila ng kanilang magic dahil naibuboost nga sila ng Never Never Land. Pero ang binigyan niya ng emphasis dito ay hindi ang lumaban sila gamit ang magic na naibibigay or naipoprovide sa kanila ni Yuno, but instead gamitin nila ang natitira nilang strength para tumakbo at iligtas ang kanilang mga sarili. In order to be saved, you have to be willing to save others. Para hindi naman maging napaka-selfish ng mga taong ito sa pagtakbo for survival at para tulungan din nila ang mga nangangailangan sa abot ng kanilang mga kaya. And then we see na ang dahilan at ang nagbibigay ng motivation kay Mimosa para gawin ang bagay na ito ay walang iba kung hindi si Asta. Maging si Mimosa ay naniniwala pa rin talaga na sooner or later babalik talaga si Asta sa Clover Kingdom. And then there was this very cool panel para naman sa ating Dark Lord Zeke.
Makita natin dito na nagpakita si Zeke habang pinapatakbo ang mga citizens ng Clover Kingdom. Ginamit niya ang kanyang panibagong magic para i-block ang isang atake ng Angel para makatakas ang mga citizens. Ang kanyang Bronze Creation Magic, Super Sick Magnum Cannonball. Subalit hindi pa rin yung naging effective dahil alam naman natin na napakalakas talaga ng mga Angels na ito. Kahit pa sabihin natin na napakarami nito at mga bottom feeders lang ito pagdating sa army nitong si Lucius. Buti na lang hindi naman namatay si Zeke and nagsuffer lamang siya from minor to major injuries. Pero hindi pa rin siya sumusuko dito habang ini-imagine niya kung gaano katindi ang training na kanyang pinagdaanan pero hindi pa rin siya malakas at hindi pa rin niya magawang effective ang kanyang sariling magic. Pero naiisip pa rin niya na hindi siya dapat sumuko dahil kung maging si Asta nga na ang kanyang ginagawang inspiration and motivation ngayon hindi sumusuko way back then kahit na parang hindi na nito kayang lumaban. Isang memory na nahango niya mula sa kanilang laban kay Lucifero. And honestly, this is a very cool panel. Talagang kamukhang kamukha at kahawig na kahawig at maging ang emosyon ni Asta na ipinakita niya way back then makikita natin sa mukha ngayon ng ating Dark Lord Zeke. But anyways, let's proceed sa mga sumunod pang mga panels. Makita natin na nagkakaroon ng isang conversation sa gitna ni Lucius Sogrates at nitong si Yuno Green Burial. Hindi pa rin tumitigil dito si Lucius Sogrates habang sinasabing no matter how desperately they struggle, the result won't change. Na sinagot naman nitong si Yuno na is that so? As if para bang talagang nagkakaroon pa rin ng internal or ng isang mind and prideful battle sa gitna ng isip ng dalawang ito, si Yuno na hindi sumusuko although being the underdog sa gitna ng laban at itong si Lucius Sogrates naman na talagang ini-impose ang kanyang superiority. Mula sa Clover Kingdom na kung saan ay unti-unti na ngang binubuo ni Lucius Sogrates ang kanyang primordial nursery at kung saan ay nababalutan ito ng Never Neverland ni Yuno Green Burial makakarating naman tayo sa Land of the Sun na kung saan ay naghahanda na itong si Asta na bumalik sa Clover Kingdom. Gamit ang mga mata nitong si Ryu nagagawa niyang makita hindi lamang ang future kung hindi maging ang pinaka-present maging sa napakalayong lugar. I guess hindi ko na kailangang i-explain pa tungkol sa bagay na ito kaya kung hindi mo alam ang tungkol sa all-seeing eye nitong si Ryu panoodin mo lamang ating previous chapter reviews. Sinabi niya na everything has been set na at talagang nag-aantay na lamang silang i-teleport ng kanyang mga kaibigan from their end. Subalit bigla ditong nagulat si Ryu habang sinasabing may unexpected na kalaban na dumating. Makita natin dito na naghaanda na sana itong si Vanessa na gamitin na nga ang magic na magte-teleport kay Asta gamit ang tulong nitong si Finral. Subalit naramdaman nitong si Magna at ni Locke na may isang napakatinding presensya na nasa paligid-ligid lamang. Dito ay naisip nila na isa ito sa mga kilala nila at nakalaban na nilang karakter. Ito pala ay walang iba kung hindi si Damnatio. Si Damnatio na isang paladin na ngayon at may kasama pang napakaraming mga angels. Now think of it, kung ang Damnatio na nakalaban nila way back nang tulungan nila at iligtas nila si Asta, paano na lamang ang Damnasyong ito na mas powerful na ngayon at nabigyan pa ng power or ng magic ng isang demon or devil na isang royalty or at least isang high ranking devil dahil alam naman natin na hindi magbibigay ng isang mahinang devil itong si Lucius sa kanyang mga paladin. Therefore, ending this chapter habang sinasabi nitong si Damnatio na for this disturbing world order, I shall deliver justice unto your evil. And that is where the chapter ends sa isang interference nitong si Damnatio na isang paladin na nga sa pagbalik ni Asta sa Clover Kingdom. So maaring medyo matagalan pa or madali ng iilang chapter ang pagbalik ni Asta sa Clover Kingdom. But at least we get to see naman ang magiging laban sa gitna ng paladin na Damnatio laban sa Black Bulls members kasama na ang captain ng Coral Peacocks na si Dorothy at ang Witch Queen. Isang napakatinding laban surely ang magaganap lalong-lalo na kung ang kalaban nitong si Damnatio ay ang napakadaming karakter na ito. But with all of that being said, yun lamang ang lahat para sa ating chapter review ng Black Clover chapter 362. Kung naabot mo ang huling parteng ito, surely you had a great time kaya be sure to leave a like, subscribe at i-ring mo na din ang bell button para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong chapter review para sa series na to. It is The Updated Weeb and I'll see you on the next one.